Yan. At next po natin ay Itinaas Ako ng Pag-ibig. At ang ating pong last ay Ang Panginoon ay Siyang Umupo.
Papurihin po ang Diyos sa isang masiglang awitan at ating pong kantahin ang doxology. Mga kapatid, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, ibang mga panay sa lahat ng siyagawa ng lahat at lupa. Ama, kami po nagpapasalamat sa inyo at kami inyong mga anak ay pinag-sama-sama at pagtipon-tipon upang gumanap at gumawa po na ngayong araw ng linggo upang purihin ng pangalan. Bagamat hindi po kami magkakasama mga physically, kami naman po ay kasama through Zoom at naway ngayon po sa aming gawain ay patnabayan niyo po kami. Kayo po manguna. Panatilihin bukas ang aming puso't isipan na aming mapakinggan ng mga mabalang salita na ito yung silbing pagkain ng aming mga espiritu upang kami tumibay pa at tumago bilang mga Kristyano. At Ama, gayon din naman po sa laking gagamitin niyo sa aming harapan na siya magiging dalihan ng mga mabalang salita. Nawa Ama, patuloy niyo po siyang patubayan, bigyan pa ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi niya pa sa amin ang yung mga banal na salita at alam kita po Ama sa mga taong hindi pa nakakatanggap nito. At Ama, maraming salamat sa isang buong linggong paggabay sa amin sa aming mga buhay. Naway nakaganap kami na aming mga tungkulin. At kung kami naman po ay may mga pagkakasala Ama, naway patawarin niyo po kami sa puso't sa isip at sa gawa. Naway ito ay magsilbing aral sa amin upang maitama namin ang mga pagkakamali at maging isang mabuting ehemplo dito sa sanlibutan ito. At Ama, sa mga kapatid po namin na hindi po namin makakapiling ngayong pong araw ng linggo sa aming gawain, kung ano po ang kadahilanan, Ama, kung sila po ay may karamdaman, naway po yung silang pagpapalang kamay upang gumaling na sila, makapiling namin sa mga susunod paggawain, makatanggap din yung mga balang salita. Ang lahat ito ay aming hinihiling at nagpapasalamat sa aming tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Tayo po idudako na sa ating batean ng inihandang talata. Unahin na po natin ang family po natin kapatid na Regeli. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y magsitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Isaiah 40 verse 31. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalain ka ng kanang kamay na aking katwiran. Isaiah 41:10. Maraming po salamat. Next po natin, ang family po natin kapatid na Milet. Exodus 20:12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land your Lord your God is giving you. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Psalm 119, 105. Your word is a lamp for me, a light on my path. Sa unang Timoteo sa Isgis, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangakinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga sarili ng maraming mga kalimbayan. Maraming po salamat. Next po natin, ang family po natin kapatid na Benji.
Mukhang nawala po ang ating kapatid na Ayan po. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ikalawang Korinto 6:2. Kalawang Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Po, marami po salamat. Next po natin, ating pong kapatid na Roy. Pa-unmute na lang po. Okay? Sa Mateo 5:4, mapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aalawin. Po, marami pong salamat. Next po natin at pong kapatid na Renz. Tatapat hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Marami po salamat. Next po natin, family pa natin kapatid na Biol. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. Exodus 15:2. Sa Genesis 9:16, at ang bahaghari ay pasasaalapaap at aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. Okay po, marami po salamat. Next po natin, ang family po natin kapatid na Aldous. Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Galatians 6:2. Sa 1:15-16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Oh, marami po salamat. Next po natin, ang family po nating kapatid na Eric. Ikaw na. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan naman sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Sa mga awit 1:5-6. Sa awit 2:11, kayo yung mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Sa awit 119:10, hinahanap kita ng aking buong puso o wag nawa akong lumihi sa iyong mga utos. Po, marami po salamat. Next po natin, ating po kapatid na Sherwin. Sa ikatlong Juan 1:4, wala nang dakilang kagalakan sila ng akin, gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ayan po, marami po salamat.
sa Roma 6:22-23. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang makabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ay Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sa unang Thessalonica 5:18, tingnan nga ninyo na huwag manti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa sa iba at sa lahat. Unang Thessalonica 5:20, 5:19, huwag niyong patayin ang tigas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pangunawa. At kung wala na pong babati mga kapatid, ang sinasabi po sa Proverbs 3:5-6, mawala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Nilalim siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas. At tayo po idadako na sa ating pagulat at balitaan. Muli po ay isang magandang at maulan na umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay November 1, 2020, first Sunday po para po sa month of November. Ayun po, para po sa mga pagbabalita, ayun po, alam ko po, sumapit po sa kaarawan natin pong kapatid na Ron. Ayun, nung kailan po ba? October 30 po ba? Po, yun po. Po, isama po natin sa panalangin po, pagpapasalamat ang pagsapit po ng kaarawan natin kapatid na Ron. Yan po, baka po meron pa po tayong mga kapatiran na sumapit po sa birthday. Baka po meron tayong kaligtaan. Mga pagbabalita po, kamusta naman po ang lahat? Hindi naman po ganun kalakas ang ulan po sa inyo? Okay naman po? Okay po. Sige po, sana po ay hindi na lumakas na sobra. At sama na rin po natin sa panalangin at yung mga tao po na sa iba't ibang lugar po na mapipinsala po nung bagyo na sana hindi na po ganun kalakas. And ayun po. Pagdating naman po, mga hiling panalangin po, meron po ba tayo? Na po. Balita Sunday School. Recognition. Ayun. So Sunday School naman po, bali nag-conduct na po ang ating mga bata at teachers na kanilang third Sunday School recognition. So yun po, congrats po sa lahat. At nakatatlong buwan na po tayo para po sa ating Sunday School. And sana po magtuloy-tuloy. And sana magkaroon na rin po ng physical na gawain po para sa mga bata. Ayan po. So, meron po ba tayong mga karagdagang balita pa po? Kung meron po, pa-unmute na lang po para po marinig. Po, mukhang meron pa po? Pag-pray na lang natin yung yung panahon ngayon na naway tayo nasa mabuting kalagayan lahat. Opo. Kasi sa ibang dako na Sige po, isama po natin sa panalangin po yung panahon ngayon at sa iba't ibang dako po. Sa lahat po ng dito po sa Pilipinas. At kung wala na po, mga panalangin, mga hiling panalangin, mga pagpapasalamat, ulitin lang po natin. Una po, yung pagpapasalamat po sa pagsapit ng kaarawan po ng ating kapatid na Ron. At lakit na rin po natin sa panalangin ang gawain po natin every Sunday at sa iba't ibang dako, sa lahat na nangunguna, sa lahat ng mga miyembro, and din po sa iba't ibang mga kapatiran natin. Next po is yung panahon, yung ngayon pong nararanasan natin na bagyo. Naway po lahat po ay ligtas at maayos at hindi po sana makapinsala ng ganong kalakas yung naranasan nating bagyo. Ayan po. At kung wala na po, ang gaganap po nating panalangin, ating pong kapatid na Benji.
Pakinggan po natin mga kapatid ang sinasaad sa banal na kasulatan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, itintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Umiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at miwalay ka sa kasamaan. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos na labang makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, Panginoon, kami po ay lumalwalhati sa iyo at sumasamba sa iyo sa oras pong ito. At aming pinapupurihan ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ama, sa araw pong ito, kami po ay nagagalak. At sapagkat kami po ay muli nagkatipon-tipon na mga anak sa pamamagitan ng online streaming at ng sumama. At ipapakita po namin ang lubos namin pagtitiwala, lubos namin pag-asa, at lubos namin pagtawag sa iyo sa amin pong mga kahilingan, sa amin pong mga kabutihan na ipong igagawad sa iyong anak. Ama, humingi po kami ng kapatawaran kung kami po ay nagkakasala sa iyo sa pamamagitan ng aming pamumuhay sa araw-araw. Sa amin po mga nararamdaman, minsan mga galit sa aming mga puso. Kami po, Panginoon, ay iyong patawarin. At sa oras po ito, Panginoon, amin po dinadalangin ang pagsapit sa karawan ng aming kapatid na Ron, na siya po ay yung pong pinatubayan sa nakaraang taon ng kanyang buhay. At muli po namin hinihiling na muli po siyang bigyan ng mga bagay na kanyang pangangailangan sa kanyang pamumuhay, Ama. At lalong higit, Ama, lalong panigasin mo ang kanyang espiritu sa araw-araw niyang pamumuhay. Sa kanya po pagkatrabaho, Panginoon, nawa ay ikaw ay makilala sa pamamagitan ng aming kapatid na Ron. Ang mga bagay na nakikita sa kanya, Panginoon, ay bahagi ng pananampalataya sa iyo bilang isang Kristiyano. Panginoon, muli mo pong ingatan ang aming kapatid na Ron sa kanya pong mga paglalakad, sa kanya pong mga ginagawa. At ingatan mo po ang kanyang katawan, Ama, sa mga karamdaman. At naway lingapin mo po ang kanyang mga ibig sa iyo, ang kanyang pong mga hinihiling sa iyo. At alam po namin, Panginoon, na ang aming kapatid na Ron, bagamat siya po ay malayo sa kanyang ina, at sa kanya pong mga kapatid sa pananampalataya, ay nakikita po namin ang dakilang pag-asa sapagkat alam niya na siya ay laging pinapanalangin ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya at sa kanyang kapatid sa laman at ang kanyang ina. Nawa, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanya, Panginoon, ay lagi mong igagawad upang laging mapanatili ang kanyang kalusugan, mapanatili ang kanyang kalakasan, ang kanyang espiritu. At nawa, Panginoon, sa mithiin na kanyang ninais na ito man po ay sa ikapupuri ng iyong pangalan ay ipong ipagkaloob. Ngayon din po, Ama, ang pong nilapit sa iyo. Ang aming pong panahon ngayon, dito po sa aming bansa, at inihiling po namin, Ama, na bigyan mo po ng kahabagan ang mga mamamayan na bagamat nagdusa po sa COVID-19, marami pong nagkakasakit, marami pong mga dumadaan sa kanilang mga buhay, ang mga tao po rito sa aming bansa. At maraming salamat, Ama, sapagkat ang mga namumuno ay yung pinapatubayan, binibigyan ng malinis na puso upang maibigay ang nararapat sa aming mga
sa kanilang mamamayan. Panginoon, ngayon po ay aming tinataas ang aming tinig sapagkat dahilan po sa bagyo na ngayon po ay naranasan na doon sa ilang probinsya na ito po ay makakapinsala dahil sa dala po ng lakas ng hangin at ng ulan. Ama, marami pong mga magsasaka ang naghihirap. Marami pong mga bukurin ang nasisira dahil po sa bagyo na nagkataglay ng kalakasan na sumisira ng mga pananim. Matulungan po ang mga taong yan na sila po ay tinikinsala. Naway bigyan po sila, Ama, ng kahabagan at bigyan po sila, Ama, ng mga biyaya sa kabila ng kanilang pananim ay nasisira. Gayun din po, Ama, mga nasirang tahanan, Panginoon, dahil po sa bagyo. Naway kasiyahan po at bigyan po ng kabutihan ng mga puso ng kanang LGU upang sila po ay mabigyan ng tulong at mabigyan po sila ng anumang sapat na kanilang pangangailangan sa kanilang pong pamumuhay at dahil po sa pinsala ang kanilang mga tahanan ng bagyo pong iyan. Panginoon, gayon din po kami pong tinataas pa rin ang aming tinig sapagkat ang pagninto, Panginoon, ay patuloy na nalasa na ito po ay nagbabadya sa ibang panig ng lugar. Kabilang na po ang aming nilalagyan. Nawa, Panginoon, kung ipong loloobin na ito po ay maging mahina. Huwag na po makapinsala ng mga tahanan, ng mga buhay. At nawa, Panginoon, ito po ang magpahina nito sapagkat alam po namin na ang iyong kapangyarihan ay sumasa ibabaw ng lupa. Kung aming hinihiling ang aming mga hibig, sa aming panalangin na ang bagay po ito ay hindi makakapinsal na maraming buhay, na marami pong mga ari-arian, na mga bagay na ikalulungkot ng mga tao. Umaasa po kami, Panginoon, at nananampalataya na ang bagay po ito ay hindi po makakapinsala sa mga buhay ng tao. Panginoon, ngayon din po kami pong nilalapit sa iyo ang mga iglesia na patuloy pong gumagawa ang kanilang mga pagsamba sa iyo. Ingatan mo po ang mga namumuno, Ama, na may bigyan po sila ng karunungan, kasipagan at espiritu upang mapanatili ang iyong iglesia na malinis at naingatan po nila ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga sasakupan sa paglilingkod. Panginoon, gayon din po ang ginagawa po ng iyong mga anak, mga ngaral na nagpapatuloy sa kanilang misyon na ihayagang iyong mga salita, hindi lamang po sa mga kapwa kapatid, kundi po doon pa sa hindi nakakakilala at hindi pa nakakatanggap sa iyong kaligtasan. Dadalangin po namin sila na ibayuhin po ang kanilang katalinuhan sa pag-aaral ng mga salita at kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Panginoon, marami po kami nihiling sa mga panalangin, subalit ikaw po nakakaalam ng lahat mga bagay dito. At ito'y aming dinadalangin sa dakilang pangalan na aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po idadako na sa ating kalawang bahagi. Tayo po magsipaganda na. Ating pong awitin ang banal-banal.
yan ang paalala ng ating Panginoon tungkol sa ating pagsamba. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa kabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong makatawan na isang haing buhay, banal na kaaya sa Diyos na siya ninyong katapatan at pagsamba. At huwag kayong magsiyay sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang maraming. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakatakila sa lahat. Salamat Ama sa makabutihan sa amin. At sa oras pong ito ay patuloy niyo kaming nilalahati, pinagabayan sa aming pagsamba sa iyo sa panahon na kami Ama ay nakakaranas ng pagsubok sa oras pong ito dahil sa panahon na panahon na may kasamang lakas na hangin, ulan, nawa Ama kami ay yung ginabayan sa oras pong ito at ipinadama ang iyong pag-iingat sa bawat isa at kami Ama ay umaharap sa iyo at sama-samang gumagawa upang kami Ama ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Nawa Ama sa oras pong ito, tulungan niyong maging bukas ang puso't isipan ng bawat isa upang sa mga salita at mensahe na aming maririnig, ito Ama ay aming may sa puso. At ito Ama ang maging gabay namin upang kami Ama ay naging malakas sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa amin. At gayon din Ama sa iyong anak na iyong gagamitin upang mag-aral, magbigay ng mensahe,
Piling namin, Ama, ang iyong patnubay sa kanya. Bawa, Ama, ay bigyan niyo po siya ng maraming kaalaman at karunungan at lalagit ipagkaloob sa kanya yung espiritu upang ito, Ama, ay kanyang maipahayag ng naayos sa iyong banal na kalooban. Ay aming inihiling at pinagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngunit silang naghihintay. Aawit po ba? Aawit po, di ba? Basa po muna. Sige. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Para po sa ating tayong awit, nakikilala ko aking sinasampalatayaan. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ako po lang sa kinakamusta kung maging maayos naman po ba yung aking pananalita. Hello po, narinig po ba ako? Hello? Nawala po. Yes po, okay po. Okay. Yes po. Okay. Ang aking pong binasa ay ang ibinati sa atin ng kapatid na Riquelme ngayong umaga, na kung saan ay ito po ay anong panahon ni Propeta Isaiah, na propeta ng ating Panginoon. Nung siya ay nangangaral sa bansang Israel, na kung saan naman ang bansang Israel nung panahon pong iyon ay kabila't kabila ang mga dinadaras na paghihirap. At ito po ay nangyari nung mga not really sure with the specific time, pero sa based history, 1756 or 1765 to 700 BC. Ito po. Tagal na po. At ito po ay ang kaharian niya, panahon po ito ng paghahari ni Haring Hezekias. At nung panahon po yung mga kapatid, ay sabi ko nga po, ang mga Hudyo noong panahong iyon ay nagtatanong na sa kanila sapagkat sinasabi nga po, alam nila na sa parte nila ay kampi sa kanila ang Panginoon,
Subalit bakit sila inaapi ng ibang bansa at bakit sila nasasakop ng ibang bansa? Nung panahon po yan mga kapatid, sila po ay talagang, alam niyo po yung sinasabi natin na kaya po yung aking mensahe ngayon, ang mensahe ng Panginoon natin ngayon, ay yung pag-asa. So kung atin pong babalikan yung mga previous na talata bago tayo mag-31, ay makikita po doon yung pag-uusap ni Haring Hezekias at ng ating si Propeta Isaiah na talagang ang mga tao nung panahong iyon ay andun po yung tinatawag nating weary. So, yung weary, pag tinanong natin at ating tinignan sa dictionary, ito po ay may synonyms o kasing kahulugan na tiredness. Yung talagang pagkakataong feeling mo ay wala ng pag-asa. Sapagkat ang tao po ay talagang dumadating sa buhay na tayo ay nakakaramdam ng walang pag-asa. Higit sa lahat, pag sunod-sunod po yung dumarating sa ating mga pagsubok. Tayo po ay, ngayon ay November 1. Karamihan pong iminamensahe pag November 1 ay araw ng mga patay. Subalit, tayo po ngayon ay dadako sa isang pagbuhay na pag-asa. Hindi po patay. Buhay na pag-asa ang ating tatalakayin. Sapagkat tayo bilang Kristiyano, mga kapatid, ay alam natin na ang mga kapatid nating yumauna ay siyang nag-aalala sa atin dito sa lupa. Sa pagpatotoo ay ang isang mayaman at ang isang si Lazarus na mahirap. Na sila ay sinabi ni Lazarus na pwede bang dampi, di ba? So, kataliwas po yun doon sa aral na narinig natin sa ibang reliyon o sekta na sa pagkanto raw pong November 1 ay lumalapit ang pagitan ng mga patay at buhay. Balit sa aral ng Panginoon ay malayo. Sabi nga ay mayroong isang napakalalim na bangin sa pagitan ni mayaman at ni Lazarus. Okay? So, at ang inaalala ay yung mga patay. So, balit sa ating mga Kristiyano, ang nag-aalala sa atin ay yung mga kapatid nating nasa kaharian na ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ngayon, si kapatid na Ruben, kapatid na Rani, at kapatid na Neil na nakasama ko po nung kami po ay unang gumawa ng pananambahan sa Carmona. Napakatagal na panahon, ako po ay binata pa noon. Sila po ay nakatingin sa atin. Kaya po tayo patuloy sa gawain ito. Akin lang po yung sinabi sapagkat nagiging kalakaran na po. Pag November 1, ang mensahe ay November 1 tungkol sa patay. Subalit tayo ngayon ay sa buhay na pag-asa. Balik po tayo doon sa mga panahon ng mga ni Isaiah at ni Haring Hezekias na sa napakadaming pagkakataon ay nakakaraos yung muli silang nagagapi, nagwawagi, naggagapi. At hirap na po yung mga tao doon hanggang to the point na para bang wala na silang tiwala doon sa sinabi ng ating Panginoon. At so ninyo, sapagkat sino nga po ba naman ang talagang, napakahirap po talagang isipin na ikaw ay sinakop ng makapangyarihang bansa at ang inyong pag-asa na lang ay sumusunod kayo sa hari ng bansang sumakop sa inyo. Okay? At sila mismo na taga doon sa lugar na yon ay naging estranghero sa ibang lugar. Di po ba napakasakit? Yung ikaw ay paalisin sa sarili mong lugar ay napakasakit po. At yung ilang beses mo nang idinadalangin sa Panginoon na pagkatagal-tagal na, sabi nga po sa ibang reliyon ay talaga namang ikaw ay lumuluhod hanggang doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, ay hindi ibinibigay at hindi mo nakikita ang isang iyong kahilingan. Dumarating po yan sa mga Kristiyano, mga kapatid. At by the experience, sabi ko nga po, anong po ako'y nag-abroad, ay ang tagal kong pinanalangin sa Panginoon na grant me na doon na kami tumira sa ibang bansa. Subalit, dinala po uli pabalik ng ating Panginoon. Marami pong talagang yung pong nakaramdam po ako by the experience, mga kapatid, na yung tinatawag nating weary na talagang napakahirap to the point na tinanong ko na po ang Panginoon na parang ginawa ni Ruth
si Ruth. Si Naomi po pala, si Naomi. Nung sila ay namatay ang kanyang asawa at anak. Ang sabi ni Naomi ay parang tumalikod sa kanya ang Panginoon. Subalit, tayo po mga kapatid, tayo mga Kristiyano, ay may buhay tayong pag-asang inihintay. At kasama ng paghihintay ng pag-asang ito na buhay ay ang pagtitiis ng bawat Kristiyano. So, ano po bang mga pagtitiis o ano ba sa atin ay nagbibigay ng weary, yung pagiging sawa na ba tayo, pagod na tayo? Ito po yung mga karamdaman. Ano po? Itong karamdaman, naalala ko si kapatid na Benji, matagal na yung karamdaman niya, pero siya ay papatuloy sa Panginoon. Pero siyempre po, pag nararamdaman natin yung ating karamdaman, hindi po ba? Minsan, ako po ngayon nakakaramdam na rin po ng pananakit ng likod. Sabi ko nga po, totoo pala yung mga sinasabi no. Karamdaman po ay isa sa nagbibigay sa atin ng weary. Financial crisis. Okay, so financial crisis po, isa po yan sa nagbibigay rin ng pagkabalisa natin sa ating buhay bilang andito tayo ngayon. Alalahanin po natin mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano ay hindi naman po tayo exempted sa mga pagsubok. Sapagkat tulad po ng mga nasa Israel na yon, marami pa rin po naniniwala sa Panginoon. Eh bakit noong nangyari sinakop sila ng mga ibang kaharian ay hindi nakaligtas sa hagupit at lupit ng mga sumakop sa kanila ang mga naniniwala sa Panginoon? Sila'y kasama pa rin. Tulad po natin ngayon sa ating buhay. Tayo po ay kasama pa rin sa pikati. Subalit ang Panginoon ay may pag-angako at ito nga po yung pag-asang buhay na ating hinihintay. So, ano pa po yung isang nakakapagbigay sa atin ng ating weary? No? Isa po yung nasirang relasyon. Okay. Ito po, natural po ito. Nangyayari po ito sa buhay Kristiyano. Marami akong mga kaibigan, by the experience, di po ito by chismis, na nasisira ang buhay. Subalit, nagpapatuloy sa Panginoon. Personal na failure. Ano po ba yung mga personal na failure? Sabi ko nga po, ako po ay mayroong personal na failure. Parang naging failure po sa akin yung hinangad ko for 6 years kung hindi nalangin sa Panginoon. Ang makasama ko ang buong pamilya ko sa Australia. Pero hindi po niloob ng Panginoon. Hindi po niloob ng Panginoon yun. At to the point po, kaya po ako sinasabi ko, I am telling by the experience mga kapatid, nung ako'y nasa Australia at na-expired yung pong aking, ano po ba yun, visa, ay hindi ko na po alam kung saan ako tatakbo. Sapagkat hindi na po ako pwede magtrabaho. Ang bayarin ko po sa bahay doon ay every week. I need to pay the rent sa bahay for $400 a week. Imagine that. A week, babayad ako ng $400. Eh, hindi naman ako pwede na magtrabaho. Paano? To be honest with you, mga kapatid, God knows. Sinuong ko pati yung, sabihin na natin naging illegal na yung pagtatrabaho kasi I need to pay the bills. At nagkataon naman, meron kaming malaking naging project. Sinama pa rin ako ng aking boss. At yun ay talagang paspas ang trabaho. 3 weeks continuous, 12 hours a day ang trabaho ko. Dahil po doon ay nakakuha kami ng pamasahe namin mag-ama. Bayaran ko yung dapat kong bayaran. Na-settle ko yung mga dapat kong bayarin para makamauwi. At sa tulong na rin po ng mga kapatiran. Sapagkat ako ay napabilang din sa isang iglesia ron, tulungan po nila akong umuwi. Pero kasi po, mahirap po kasi ito po lagi ko sinasabi sa isang mga kapatid, napakahirap magpayo kung ikaw mismo na nagpapayo ay hindi mo naranasan. Ano po? Minsan babalikan ka ng pinapayuhan mo. Bakit? Naranasan mo ba yung niraranasan ko ngayon? Po? Napakahirap po magbigay ng advice sa isang tao na sasabihin mo, magtiis kapatid. Hanggat maiksi ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Bakit? Naranasan mo na ba magkumot na maiksi? Kaya po sinasabi ko sa mga kapatiran natin, minsan po talaga mahirap, madali tayo magpayo, pero sa mga kapatid natin na nakakaranas sa totoong buhay, nakakaranas ng isang pagod na sila.
They are tired, they are weary. Ano po? Wala na silang pag-asang nakikita. Subalit ang Panginoon po na nagbigay sa atin ng pag-asa, na tulad ng mga ito sa Israel. Sinabi po ni Isaiah, siya po yung nagsalita. Sabi niya, sa kabila nito, mga nangyayari sa inyo, may pag-asa tayo. At doon nga po sa Kapitulo 40, doon po nagsimula yung pananalita ni Isaiah tungkol sa pag-asa. At doon nga po sa 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Magpapanibagong lakas, sila ay pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Alam po ninyo, pag ito po ay nababasa natin at nababasa ko, bakit sa agila kaya tayo kinumpara? Bakit sa kaya agila nang nakalagay? Pagkat ang agila po ay kung titingnan nyo, siya po king of the bird, no? Malaki. Sa laki po, ostrich malaki, pero yung kakayanan ng agila ay kahanga-hanga. So doon po tayo pinutulad. So kung tayo po ay nakakaranas na ngayon, isang po siguro hindi natin naiintindihan. Ako po, nung ako nasa Australia, nung ako pauwiin, hindi ko po makita. Sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, ipakita mo naman sa akin kung ano ang plano mo sa aking buhay. Sabi ko sa akin, ipakita mo sa akin ang Panginoon. Subalit kung ipakakita sa akin ng Panginoon to, ano ba? Kaya ano pang pag-asa kung ipakikita sa akin ng Panginoon? Di ba po ba? Sabi nga po sa Biblia ang pag-asa na hindi nakikita, doon tayo pumunta sa pag-asang hindi nakikita. Kasi wala na po silbi pag ipinakita sa atin yung pag-asa. Ano pa? Nakita mo na eh. Okay? So, ganun po ang nangyari sa atin. Minsan nangyayari at hindi po natin maililihim yan mga kapatid na yan ay nangyayari sa ating buhay. Kung tatandaan po natin, yan po ay kasama yan sa buhay Kristiyano. Lagi kong naalala yung sinasabi ni kapatid na Adong, na ang isang Kristiyano, pag dumadanas ng ganyan, tayo po ay parang sa ginto. No? Ang ginto po pala, para lalong kuminang, kailangan laging, midterm doon no? Laging inaapoy, kung ano mang proseso. Katakot-nakot na proseso ang ginto para kuminang. Ganito po tayo mga kapatid, mga Kristiyano. Dumadaan po tayo sa isang proseso upang tayo ay karapat-rapat sa ating Panginoon. Isang po, masasabi natin, pagod na ba kayo mga kapatid sa mga suliranin sa buhay? Maaari. Pagod na po ba kayo sa paulit-ulit ninyong mga panalangin na hindi pa naman, sabihin na, hindi natutupad o hindi pa nangyayari yung mga panalangin ninyo? Ang Panginoon kaya ay nakikinig pa sa atin. Sabi ko nga po, si Naomi ay nagsalita sa kanyang talata na sabi niya ay parang tumalikod na sa akin ng Panginoon. Sapagkat hindi nakikita ni Naomi yung pag-asa na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So dahil nga po kay Ruth, ay nakita niyo naging buhay ni Naomi. At ito po, alam mo, sa totoo lang po, ito po ay isa sa aking gustong isang testimony sa Biblia, ang buhay ni Naomi at ni Ruth. Parang na-imagine ko kung paano nagpapaalaman yung yung dalawang kanyang mga manugang at si Naomi. Kung paano sila nagpapaalam sa bawat isa sapagkat wala na yan. Kumbaga broke na si Naomi that time. Pinalaalis niya na, di ba? Pero si Ruth ay yumakap sa kanya. At sinabing, ito po yung ating si Naomi po ay Moabita, Pero sinabi ni Naomi, ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ang iyong Panginoon ay aking. Kung saan ka ililibing, doon ako malilibing. Nakita po din yung pagmamahal ng isang manugang. Ano po? Ano pa po, Panginoon, ang mga kapatid? Sa matinding mga pagturusa, ano na po ba ang pagturusang ating nadaanan, mga kapatid? Ito po ba ay karapat-dapat nating ihalantulad o alam niyo, merong nalimutan ko, hindi man lang natin dapat iparis. Sabihin, yung ating magiging buhay sa walang hanggan. Ano po, yung paghihirap na ito ay hindi natin kayang wala. Kung tayo man ngayon naghirap. Meron isang I don't know kung ito ay scientist, 70 years siyang lumpo, pero siya ay naglingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, ano tong napaiksing buhay kung to 70 years?
kung ang akin naman pag hinihintay sa langit ay walang hanggang kasiyahan. Mga kapatid, ang mga Israelita noong panahong iyon ay sa Panginoon ng pag-asa. At noong panahong iyon, ang Panginoon nila at ang Panginoon natin ay isa. So, kung ano po ang naging pagpapala sa kanila ng Diyos, kung ano man ang naging pagsubok na ibigay sa kanila ng Diyos, maaaring nasusubukan din po natin ngayon. Ngayon po ay sa taong 2020, mga kapatid, ay para rin tayong naging allow me to a little bit compare ko. Halimbawa, noong panahon ng Israelita na hindi nila maintindihan kung bakit nangyayari ito. Ngayon po, 2020, marami pong pagsubok ang naganap sa ating bansa. Na baka sinasabi na po natin, ano na ba na pong 2020 nito? Parang naalala ko ito sinabi ni kapatid na Aldous, ito na po ba yung sign of the end of the world? Noong 2020, nagsimula noong January, pumutok ang bulkan. At noong March ay nagsimula na po itong COVID. Minsan may mga Kristiyano na po talagang halos nagtatanong na sapagkat nawala ng trabaho. Okay? So maraming naghirap sa totoo lang po. Nakakaawa po yung mga iba. Alam po ninyo, ako po ay isang guro at ngayon nga po ay online. Nawari po ako sa estudyante namin sapagkat ang estudyante po namin hindi namang mayaman kasi state university kami. So, yung online class talaga ay nahirapan sila sapagkat yung 25 o 30 pesos data per hour nila ay minsan sinasabi nila, sir, pasensya na po. Wala po talagang pambili pa ng pagkain eh. Binili ko muna. Sabi ko, napakahirap sa teacher kung paano mo chichikin yung mga ganong estudyante. Are they telling the truth? Diba? Pero dahil ito sa nangyari po ito sa ating buhay ngayon, may pag-asa po ba? Meron po mga kapatid. Sa unang Pedro po 1 talatang 3, Kapitulo 1 talatang 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. At sa Jeremias po ay sinabi rin, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging isang tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Na po ninyo, ngayon po ay mayroong malakas na bagyo at ang lagi po ako nakatutok sa pag-asa, no? Yung pag-asa ng Philippine Atmospheric, Geophysical, Astronomical, Administration, parang gano'n. Pero tayo po bilang Kristiyano, mga kapatid, anumang signal itong dumating sa atin, tayo po ay may isang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. May isa tayong Diyos na sa atin ay nagpapalakas pag dumarating sa atin ang kahinaan. Meron tayong Diyos na sinasandalan, na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Meron tayong Diyos na sa atin ay nagmamahal. Bago po tapusin to, ay gusto ko pong, meron po akong ito po ay maaaring narinig nyo na itong kwentong ito. Sa mga maraming mangangaral. Ang kwento po ng mag-ama na ang hilig po nila ay mangolekta ng mga mamahaling koleksyon ng mga pintor. Tulad ni Da Vinci, ni Rembrandt, Picasso, o sino man po. Pero hindi ata nabanggit si Juan Luna ron. So, habang nag-uusap po yung mag-ama, doon sa kanilang mga koleksyon, ay saya nilang sinasabi, ito na yung mga koleksyon natin mga anak. At sila po ay 3 na lang magkakasama sa kanilang pamilya. At yung kasama ng isa ay yung kanilang hardinero. So, at yung kanila pong hardinero ay matagal na nilang kasama sa bahay. At sa tagal ay ito ay parang kamag-anak na nila. Habang sila nag-uusap ng mag-ama tungkol sa kanilang koleksyon, ay dumating ang liham mula sa sandutahang lakas ng kanilang bansa. At yung kanilang anak ay able to fit pa. So, sinabing mag-report sa batalyon. So,
Sa pangyayari ito, nag-report po sa batalyon at pumunta sa digmaan. So, isang magandang sunrise, yung hindi takip siling ito eh. Bukang liwayway ay bago umalis yung kanyang anak, ay nagpaalaman ng mag-ama. Sabi niya, sabi niya po ng tatay, anak, pag sakali man na ako ay unang mamatay, at di mo na ako makita, mamahalin mo naman yung mga koleksyon natin bilang alaala mo sa akin. At ganun din naman ang anak na paalis na, sabi niya, tatay, kung sakali man ako ang hindi na uli makabalik, ay ganun din man sana ang gawin mo sa mga koleksyon natin bilang alaala ng ating pagmamahalan bilang ama at anak. At hindi nga po naglaon, ay dumating ang isang, nung mga unang panahon, nung mga unang buwan, nagkakaroon pa sila ng communication. Then after ilang buwan ay dumating ang isang balita na nasawi yung anak. So nasawi po ang kanyang anak dahil sa normal na mga movie na gustong tinamaan yung kasamahan at gusto niya itong isalba. Subalit habang nasalba niya yung kanyang anak, katulog sa safe na lugar, ay tinamaan siya sa dibdib at ito'y biglang ikinamatay. Hindi na nakapagpaalam sa kaibigan, hindi nakapaghabilin kung ano man ang gustong sabihin sa ama. So dahil hindi alam nitong kaibigan na sinave niya kung anong sasabihin sa magulang at kung paano niya ikukwento ang buhay nila ng magkaibigan sa digmaan, ay naisip na lang sapagkat naikwento noong sundalo na mahilig sa koleksyon, na ang kanilang koleksyon nga ay mga painting. Naisip tuloy ng kanyang kaibigan na iguhit, bagamat hindi siya magaling gumuhit, ay iguhit ang kanyang muka. Okay. So, ginuhit, sabi niya, sa larawang kaya niyang iguhit. At ito po ay binalot niya at nung siya ay umuwi, pumunta siya doon sa ama ng kanyang kaibigan. At naging maramdamin ang tagpo, mga kapatid, siyempre. At nung ibigay niya po yung kaya regalo ay binuksan ng ama at nakita ang larawan. Hindi po ako ganun kagaling magguhit, sabi ng kaibigan. Subalit, sa narinig ko pong usapan ninyo ay napakahilig ninyo mangolekta ng larawan. At dito nga po sa larawang ito na aking luhit, ang larawan ng inyong anak. So, nawa po ay matanggap ninyo ang aking regalo. So, niyakap ng tatay yung larawan ng kanyang anak na ginuhit ng kanyang kaibigan. At hindi nagtagal ay dahil sa sama ng loob siguro, nagkaroon ng weary, yung paghihinagpis po, yung mooring, yung alam niyo yung damdamin ng nawalaan ka ng kasama sa buhay, lalo tigit sa lahat, nag-iisa mong anak. Napakasakit po nun. Hindi nagtagal ay namatay din po yung ama. At bago siya namatay ay gumawa siya ng kasulatan sa kanilang abogado na i-auction na lahat, pati yung mga picture. Lahat, walang ititira, i-auction. So dumating ang auction. So sabi, alam niyo sa auction, nakakarinig ka ng mga salitaron na talaga. So habang nag-auction na inuna po yung mga maliliit na picture. So habang inuna yung maliliit na picture, nagsisigawan yung tao. Sabi, nako, hindi yan yung gusto namin. Ang pinunta namin dito yung yung mga Picasso, Rembrandt, si Van Gogh, yung mga picture na hindi yan. Hindi yan. Nagsisigawan, boo, boo, ginaganon yun na auctioneer. So, habang nagbubu yung mga tao, lalo pang inilabas ngayon yung picture nung anak na iginuhit ng kaibigan. Ano ba yan? Sino bang gumawa niyan? Ang daming mga panlilibak. Ang daming mga narinig ng auctioneer. Dahil walang kumukuha doon sa picture ng anak, sapagkat alam ng hardinero na yun yung picture ng anak, sinisigaw niya, the sun, sabi niya, the sun, get the sun, sabi niya. Bilhin niyo yung sun na yan, napakahalaga yan sa buhay ng magulang ng pamilya. Sinisigaw niya the sun. Pero ang sabi ng mga tao, boo, hindi yan pinuntahan namin. Ito pinuntahan namin yung mga mahalagang at may halagang mga picture. Dahil sa walang kumukuha, ang sabi ng hardinero, $20. Sumigaw siya $20. Bibilihin niya for $20. Sabi, alam niyo sa auctioneer, diba? Call at once. Call at once. Walang sumasagot.
walang nagbibid ng $21 for at once. Calling twice, sold for $20. So, sige, sabi ng mga tao, sige, ibigyan mo na $20, sa inyo na. And then, biglang tumahimik. Lumabas yung abogado. Sabi ng abogado, tayo po ay titigil na sa ating auction. Lalong nagtaka yung mga tao. Sapagkat, sinabi po noong ama, na kung sino po ang makakabili dito sa larawan ng anak, ay sa kanya na po lahat ang mga mahalagang larawan. Pati ang kayamanan ng pamilya. Mga kapatid, pag ang Panginoon po, ang anak, si Jesus na nagsabi, siya lang ang daan patungo sa ating Panginoon, ay nasa atin mga kapatid. Anumang pagsubok, anumang nasirang relasyon, anumang karamdaman meron tayo, anumang naranasan natin na sinasabing tulad sa mga naranasan ko mga kapatid. Kung nasa atin po ang Panginoon, ang pag-asa po nating ang pag-asa po ng ating hinihintay ay matutupad sapagkat ito po ay pangako na ating Panginoon. Doon po sa isang talata na binanggit ng ating kapatid sa 41:10 ng Isaiah, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, sabi po. Kasama natin ang pag-asa, kasama natin ang Panginoon. Ang mensahe po sana ng Panginoon ay tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga pasakit sa buhay. Subalit ang ating Panginoon, hindi po tayo, hindi po exempted ang Kristiyano po sa mga pagsubok hanggang andito tayo sa lupang ito. Pero ang ating po pag-asa ay ang pag-asang hindi nakikita. Sapagkat kung ang pag-asa natin tinitingnan ay nakikita, wala na po silbi yun. Ang pag-asa natin na hindi nakikita, ito ay may kasamang pagtitiis. At ang pagtitiis na yon ay kasama ang pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po mga kapatid. Pagpalayan po tayo ng Panginoon natin sa araw na ito, sa kabila ng mga maraming pagsubok. Maraming salamat po at again, good day sa inyong lahat. Maraming po salamat kapatid na Roy sa isang magandang mensahe po. Meron pong ating kapatid na Benji. Nag-raise po ng Apo. Meron po ba silang gusto i-share? Or napindot lang po? Okay po, napindot na. Sige po. Ay po tuloy-tuloy na po. Atin pong awitin ang awit sa hapunan ng Panginoon. Mga kapatid, ating pong pakinggan ang sulat ng Apostol Pablo sa mga Korinto tungkol sa ating pakikipagtibay sa ating Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya magpapasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nito sa pag-aalala sa akin, at gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin nito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin nyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro,
ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay, kung sa araw ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dadapot siya sa atin ang tao kanyang sarili na kumain ng tinapay, kung sa araw. Sapagkat ang kumakain tuminom ng hatol sa kanyang sarili, kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakadakilang sa lahat. Salamat, Ama, sa mga kapatihan mo sa amin. At sa umagang ito muli, kami ay nakatanggap ng iyong mga banal na salita sa pamagitan naman ng mga mensahe na aming narinig ngayon na pinagkaloob ng iyong anak. Ama, kayo po ay nasa oras ng pagkikita sa iyo. Nawa mabago po kami tumanggap ng tinapay at saro. Naway pagindapali mo ang bawat isa sa pamagitan naman ng pagpapatawad sa mga pagkakasama. Ama, narito po ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na napako sa krus. Kami dadalangin na iyong pagpalain upang kami mga anak tumanggap nito ay magkaroon ng pag-asa sa buhay ng hanggan na pinangako mo sa bawat isa. Ito'y amin niling at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin na siyang pinakatapil sa lahat. Narito ang maansaro na simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus. Amin dinilangin na iyong pagpalain at ibigay sa amin ang iyong awa upang kami, Ama, ay marapat sa buhay na wala hanggan na pinangako mo sa bawat isa. Kaya aming hiling at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pakinggan natin ang paalala sa atin ukol sa pagkakaloob. Dadapat sinasabi ko, nag-aasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa lobo dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa.
Mga kapatid, manalangin. Ama namin Diyos, siyang pinakadakila sa lahat. Tapos kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat muli mo kaming pinagkalooban naman ang iyong paggabay at pagpatubay, Ama, sa aming ginawang natapos naman na aming gawain. Maraming salamat, Ama, sa kabila ng nagbabanya sa mga ng panahon ay pinadamo pa rin ang mga iyong kabutihan sa bawat isa na kami po ay malulahating nakaganap naman ang aming tungkulin. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nagbibigay naman ng inspirasyon upang kami ay magkatipon-tipon. Hindi man physically ama ay patuloy ang mga aming gawain sa iyo sa magitan ng Zoom. Maraming salamat, Ama, sa mga kapatid po namin na patuloy na naatasan magsagawa, Ama, ng ganitong pagsamba. At nawa, Ama, yung kapahintulutan mo ay makapagsama-sama Ama ng physically upang sa gano'n naman lubos naming maramdaman na sa bawat sa amin na kami po ay sama-samang kumatawag sa iyong banal na pangalan. At Ama, sa umagang ito sa aming nayalay na kaloob sa iyo, sa labi, Ama, na lubos na pinagkaloob. Hindi po namin, Ama, na basbasan mo sa labi ito na may magsilbing tulong, Ama, sa mga kapatid po naman na kailangan dagdag, Ama, sa gastusin ng aming bahay. Lalagay dito sa pagpapalagaan ng iyong banal na salita. Hindi naman sa pag-iingat ng salitang ito, may gabayan mo po ang mag-ingat nito at kung sa ganoon po ay magamit namin naman loob ng iglesia. At hindi, Ama, sa susunod na gawain, sa sunod na linggo, po namin naman na patuloy mong igawad ang iyong pagpatuloy sa bawat isa na muli kami ay magkasama-sama at magtipon-tipon, Ama, sa magitan ng Zoom sa Sunday service. Upang patuloy, Ama, na kami po ay makapaglingkod sa iyo at masamba muli ang iyong kabalang-banalang pangalan. Ang lahat ng bagay ito, Ama, ay hiling at dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano na ba? Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Good morning. Hindi ko narinig yung mga awit. Bakit po kaya?
Ayun to audio po. Magpapaalala ako, ano eh. Oo, naka-share computer sa mga. Kasi sila narinig nila eh. Yung mga tugtog sa awit.